476. Nakatitig si Senior Zimmer kay Zack na nakasimangot. Gawin ang akala mo na hindi ko alam ang lahat ng iyong makatarungang sinabi. Iniisip ko sila sa lahat ng oras na ito. Napagtanto mo na kung hindi ito para kay Mandy, tayo ay hindi makuha ang solusyon na ito. Paano kung tapusin nila ang kontrata kapag nagpapadala tayo ng ibang tao na pupunta at pirmahan ito? Zack, naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit sa oras na ito, kailangan nating maging maingat. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa Zimmer family. Ang bibig ni Zack ay naghang agad, ngunit walang mga salita na lumabas. Tama si Lolo, ito ay isang pangunahing isyu, kaya siya ay hindi maaaring kumilos ng kusang loob sa gusto niya. Siya pa rin, kailangan niyang ibigay ang lahat na kanyang kapangyarihan kay Mandy. Nang walang magawa, kung iyon ang tunay na kaso, ano ang magiging paninindigan niya sa pamilyang Zimmer mula ngayon? Dapat ba siya ay nasa ilalim ng kontrol ni Mandy kahit na nandito na sa Buckwood? Ibinaba ni Zack ang kanyang ulo ng mababa, isang baluktot na ekspresyon ang nakitang kulay ng kanyang mukha. Tiningnan ni Senior Zimmer si Zack sa isang huling sulyap bago nagpakawala ng isang buntong hininga, at pagkatapos ay umalis. Naniniwala siya sa mga kakayahan ni Zack at pinahahalagahan niya si Zack ng lubos. Sa katunayan, si Zack ang siyang inilagay niya bilang kahalili ng Zimmers. Ngunit sa sandaling ito wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pansamantalang isantabi muna si Zack. Ang buong kabiguan na ito ay tunay na bagay ng buhay at kamatayan para sa kanilang buong pamilya. Umalis si Senior Zimmer. Iniwan sina Zack at Queen na natulala sa kawalan ng paniniwala. Si Zack ay pinalipad ang isang baso sa galit, sinira ito ng marahas laban sa matigas na sahig. Crash! Ang kalapating mababa ang lipad na iyon. Umungol si Zack, kinagat ang kanyang ngipin sa pagkabigo. Ano sa pangalan ng Diyos siyang relasyon kay Prince York? Siya ba talaga ay lihim na kasintahan? Kung iyon ang katotohanan, paano niya maaasahan na makipagkumpetensya laban kay Mandy sa hinaharap? Sa kabilang banda, ngumisi si Queen, agad na tiningnan si Zack ng isang malamig na sulyap. Queen Zimmer, bakit ka tumatawa? Ano ang nakakatawa? Kung si Mandy talaga ang lihim na kasintahan ni Prince York, ikaw din ay hindi magagawang sumalungat sa kanya kahit nakasal ka pa sa Silvers. Hindi mo ba laging nais na manalo laban sa kanya? Sa palagay mo maaari kang gumawa ng isang bagay sa kanya kung pinamamahalaang mong maging anak na babae-in-law ng Silvers. Pagkatapos ng lahat, ngumisi din si Zack. Ang pagiging itinapon ay kakilakilabot na sitwasyong ito, nais niya na si Queen ay maging kasing kahabag-habag din. Si Queen ay nanatiling buo at matikas na humigop ng tubig mula sa isang baso. Zack, paano ang isang matalinong taong katulad mo ay sobrang bobo kapag ganito ang mga bagay na mangyari? Tinitigan siya ni Zack, nalito. Ano ang ibig mong sabihin tungkol sa? Tanong ni Queen, tinatanong kita, ano ang gusto mo? Nais mo bang iwasan ang kumpanya ng Zimmer sa pagkalugi, o mas gusto mong hindi iiwan ang iyong kapangyarihan kay Mandy? Napaisip ang mukha ni Zack. Maya-maya, siya ay malabo, gusto ko pareho. Kung nais mo pareho, malamig na sinabi ni Queen, pagkatapos ikaw ay hindi na makakaasa sa matanda. Hindi mo ba napansin? Pagkatapos nating makarating sa Buckwood, siya ay hindi na magagawa ang tungkol sa halos lahat. Imposible para sa iyo na sakupin ang negosyo ng Zimmers, kung patuloy mong ginagamit ang iyong mga dating trick. Itinaas ni Zack ang kilay niya. Kaya kung ano ang sinusubukan mong sasabihin ay, nakikita ko kung paano hindi makontrol ng ating pamilya si Mandy, tayo ay kailangang maghanap ng ibang tao upang gawin ito. Si Queen na ipinaliwanag, kung siya talaga ang lihim na kasintahan ni Prince York. Ang katotohanan na ito ay lihim ay nangangahulugang ito ay isang bagay na hindi ito alam ng publiko. Bakit ka natatakot sa isang babaeng hindi maaaring ilagay sa ilalim ng spotlight? Si Zack ay ngumisi, paano ako hindi matatakot? Anong kailangan kong gawin para lumaban sa kanya? Hindi tulad mo, hindi ako ang ikakasal sa Silvers.
Ako, at pagkatapos, ito ay tumama sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag, at siya ay hinampas ang kanyang mga hita sa tuwa. Oo, tama iyon. Hindi ba interesado si Brent Silva sa kalapating mababa ang lipad na iyon? Siyempre ayaw niya na magkaroon siya ng anumang kapangyarihan. Pupunta ako at tawagan kaagad siya. Sa palagay niya ay siya lamang ang nakakaalam kung paano gamitin ang kanyang koneksyon sa ilang mainit na mga shot. Kaya kung gawin pareho. Kabanata 497. Sa Emperor Clubhouse, Bacolod, tanging ang pinapahalagahan at ang mayayaman ay madalas sa eksklusibong clubhouse na ito. Ito ay isang partikular na tanyag na pinagtatambayan ng mga batang mayaman na tagapagmana. Ang pag-upo ng isang pribadong silid para sa isang gabi lamang ay maaaring gumastos ng 10,000 dolyar. Dito ginugol ng mayayaman ang kanilang pera na parang tubig na walang kaunting pangangalaga sa mundo. Kung ilagay ang mahihirap ay maaari lamang tumingin mula sa malayo. Sa isa sa mga pribadong silid, nakaupo si Brent Silva sa pinakahuling upuan ng isang mahabang mesa. Nakangiti siya habang naglalaro gamit ang kanyang telepono. Lahat, ako ang inyong host para sa gabi na ito. Wala sa inyo ang mag-uutos ng anumang inumin o pagtawag sa anumang kababaihan. Lahat ba kayo ay nakatingin sa akin? Ang mga nakaupo dito ay hindi bababa sa 10 hanggang 20 mayaman na tagapagmana. Karaniwan silang hindi marunong at makasarili, ngunit sa sandaling ito lahat sila ay ipinanganak na magkatulad na pilit na ekspresyon. Noong nakaraan, masayang naglalaro sila kasama ang mga kababaihan. Sa kaibahan, ngayon ay kinuha lamang nila ang mga malinaw na sopas at simpleng tubig, at hindi maglakas loob na hawakan ang pulang pronsyang alak na nakasilbi sa harap ng kanilang mga mata. Wala sa kanila ang matapang na huwag pansinin si Brent. Ang isa ay nagsalita ng isang mapait na ngiti, "Mr. Brent, mangyaring huwag kang magsaya sa amin. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyari sa aming lahat? Lahat ng aming mga negosyo sa pamilya ay binili ng Sky Corporation. Dahil sa kawalan ng kabuluhan, lahat tayo ay nasa bangkarote para sa kanila upang pagsamahin ang mga mapagkukunan. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, Mr. Silva. Magiging mabait ka at ipasok kami ng iyong kumpanya." Ang batang tagapagmana ay mapait na tinanggihan. Bago, siya at ang natitirang pangkat niya ay mayabang at tumingin ng pababa sa lahat ng bagay na may lubos na pag-aalipusta. Nagkaroon pa sila na walang paggalang sa Yorks bilang nangungunang pamilya sa Bacolod, at hindi kailanman nag-aalaga upang isaalang-alang kung gaano kalakas ang Yorks. Kahapon lamang nila napagtanto kung ano ang ibig sabihin ang maghari bilang nangungunang pamilya, at tinukoy bilang kisame ng Southlight. Ang pamilyang York ay hindi na kailangang magtaas ng daliri. Ang lahat ay nakasalalay sa isang solong pangungusap ng maalamat na si Prince York. Isang salita lamang mula sa kanya ang maaaring magbalik sa kabuuan ng lungsod ng Bacolod. Maraming pamilya at negosyo ang binili. Sa paningin ni Prince York, ito lamang ang proseso ng pagsasama ng mga mapagkukunan upang palakasin ang Sky Corporation. Gayunpaman, ang kanyang pagpatupad ay isang parusang kamatayan ng labi sa mga tagapagmana na ginamit upang magsipsip palabas ng kanilang kayamanan sa pamilya, at hindi kailanman nagtatrabaho sa isang araw ng kanilang buhay. Ang mga tao sa silid ngayon lahat ay nilagyan ng paglalarawan. Ang mga kumpanya ng kanilang pamilya ay pupunta sa pagkabangkarote o pagkuha ng integrated. Sa isang oras na tulad nito, ang karamihan sa kanila ay wala ring isang sentimo sa kanila. Paano sila maglakas loob na gumastos ng anumang pera? Ngayon, inanyayahan ko kayong lahat dito. Ako ang host. Hindi ko hahayaan ang sinuman sa inyo na magbayad. Iyon ay magiging galante ako ngayon, hindi ba? Ngumisi si Brent. Huwag magpigil, lahat. Upang magkaroon ng lahat sa inyo na dumalo sa aking maliit na pagpupulong ay sapat na bilang isang tanda ng paggalang. Bilang kapalit, natural na binibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon na maaari ninyong samantalahin. Ang kanyang mga panauhin ay nagpalitan ng mga nakapangangilabot na hitsura sa bawat isa, ngunit maaari nilang maramdaman na may isang bagay. Tumayo sila at kinuha ang kanilang baso ng alak na magkasama. Matapos ang 3 pag-ikot ng alkohol,
Nagpatuloy si Brent sa pakikipag-usap. Ang inyong mga pamilya na nabangkarote ay hindi isang malaking pakikitungo. Maraming iba pang mga pamilya sa Buckwood ang nakarating na sa kanilang rurok, lamang na madulas at mahulog sa susunod. Ang ganitong uri ay madalas mangyari ang bagay. Ang kakaibang bagay ay, napakaraming pamilya ang kasangkot sa oras na ito. Sa palagay ko ito ay hindi patas. Nakatitig si Brent sa kanilang lahat, naghahanap ang lahat ng misteryosong lihim. Nagpalitan ng tahimik ang mga batang tagapagmana ng sulyap, hindi sigurado sa sasabihin. Hindi patas, paano? Bakit ang pag-aalaga ng maalamat na Prince York ay hindi patas? Bakit kailangan niyang isaalang-alang kung paano ay apektado ang mga taong katulad nila? Ngumiti si Brent. Si Sky Corporation ni Prince York ay pinagsasama ang mga mapagkukunan, na hindi may kakailaang malupit na katotohanan ng industriya ng negosyo. Ang malaking isda ay palaging lalamunan ng mga maliliit, tulad ng isang digmaan. Ang mga malalambot at mabait ay matagal ng patay. Gayunpaman, sinira ni Prince York ang mga patakaran na ito sa oras 48. Anong patakaran ang sinira ni Prince York? May nagtanong na may pag-aalangan na tono, walang nang ahas na magsalita ng malaya tulad ng bagay na ito na may kaugnayan kay Prince York. Ito ang taong nagtatag ng isang korporasyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon at bilyon-bilyong dolyar, at nagkaroong tumayo sa itaas ng kisame ng Southlight mula sa 3 taon na ang nakaraan. Sa kanilang mga mata, siya ay tulad ng isang Diyos. Kahit na siya ang dahilan na pupunta sila sa bangkarote. Gayunpaman, walang nang ahas na ipakita kahit na ang pinakamaliit na piraso ng sama ng loob sa kanya. Naunawaan nila ang kanilang lugar. Wala sa kanila ang magkaroon ng tama na gawin ito. Pinapanood ng mga ito, ang lahat ng naramdaman ni Brent Silva upang masiraan ng loob. Ang mga taong ito ay naging mataas at makapangyarihan sa lahat dito, habang kumakain at nabubuhay ang yaman ng kanilang pamilya walang pangangalaga sa mundo. Gayunpaman, tingnan kung gaano sila sa oras ay nang sandali na sila ay matitisad sa isang balakid. Siyempre, hindi niya maipakita ang kanilang pagkasuklam. Sa halip, nagpatuloy siya, ngayon lang, may isang pamilya na ang pangalang Zimmer ay lumipat sa Buckwood. Siguro narinig niyo na ang mga ito. Ang ilan ay sumagot ng walang pakialam, sila ay isang hindi gaanong mahalagang pamilya na nagkakahalaga ng $1,000,000. Mayroon pa silang mga bayag upang lumipat dito at palawakin ang kanilang negosyo. Ano ang isang biro? Ang isang maliit na pamilya na tulad nito ay maaaring makuha at lamunin ng iba sa loob lamang ng kalahating taon, di ba? Sa pagsasalita tungkol sa kanila, sa palagay ko narinig ko na ang isang tao mula sa pamilyang iyon ay dumalo sa pag-welcome kay Prince York sa party at nakuha ang pag-aproba ni Kalihim Xavier. Narinig ko na ang Zimmers ay nasa ilalim ng Sky Corporation na control, tulad namin. Batay sa dami ng kayamanan na mayroon sila, malamang na sila ay nabangkarote din. Pinakinggan ni Brent ang kanilang mga pagdaldalan at sinabi, lahat kayo ay tama. Ang bagay ay, ang pamilyang ito ay walang bangka ng ruta. Nabalitaan ng tsismis na ang Sky Corporation sa halip ay may gusto sa kanila. Kaya naghahanda talaga sila upang madagdagan ang kanilang mga pamumuhunan upang matulungan ang Zimmer sa pag-unlad ng negosyo. Si Brent ay nagsalita ng hindi sinasadya, ngunit ang kanyang mga salita ay nakasakit sa mga mayayamang tagapagmana tulad ng isang boltahe ng masakit na kidlat. May nagtanong sa lubos na pagkabigla, paano yun posible? Isang mahirap na maliit na pamilya tulad ng Zimmers. Ang kanilang mansyon na kanilang tinitirhan ay marahil ay inuupahan. Ang aming mga pamilya ay nabangkarote, ngunit ang mga taong ito ay maaaring magpatuloy sa pagbuo ng kanilang negosyo. Hindi patas ito. Gaano katindi ang ating mga pamilya kumpara sa mababang tulad ng Zimmers. Tiyak na sinisira nito ang mga patakaran ng Buckwood. Kung ang Zimmers ay maaaring magpatuloy na mabuhay, bakit dapat mabangkarote kami? Lahat ay puno ng galit, mga reklamo na naganap sa bawat isa sa kanila. Ngayon, naiintindihan nila kung bakit sinabi yun ni Brent Silva. Sinira ni Prince York ang mga patakaran, gayunpaman, sapat na sila upang malaman nila na hindi maaaring makipag-usap ng masama kay Prince York.
Siya ay hindi mapag-aalinlangan, sa halip, pinalitan nila ang kanilang target ay ang Zimmers. Alam ko, dapat mayroong ilang mga illegal na deal sa pagitan ng Zimmers at ilan sa mga executive mula sa Sky Corporation. Oo, dapat nating ilantad ang katotohanan. Kung ito ang sa akin, drag ko ang isang reporter sa pananalapi sa Zimmers at humiling ng paliwanag mula sa kanila. Tama iyan. Isang hindi gaanong mahalagang pamilya tulad nila ay dapat mamatay kasama namin. Kung maaari silang magpatuloy na mabuhay, bakit hindi tayo? Isa sa mga mayamang tagapagmana na sa una ay mahina at mapotla ang mukha ay binigyan si Brent ng isang maliit na tango. Tumayo siya at kumaway ang kanyang mga bisig na masiglang, napabulalas. Dapat tayong pumunta sa Zimmers, ito ay madalian at humiling ng isang paliwanag. Maraming salamat sa pagsabi sa amin nito, Mr. Silva. Kung malutas ang bagay na ito, lahat tayo ay magtatrabaho sa ilalim mo. Kailangan nating mag-interrogate sa mga taong iyon ngayon. Paumanhin, Mr. Silva, ngunit kailangan naming umalis. Maaari tayong magkaroon ng isang inuman sa isa pang oras kapag ang lahat ng ito ay tapos na. Nahulog sila sa labas ng pintuan, na naghahalo ang kanilang mga ngipin at nakikitang ganap na galit na galit. Pinanood sila ni Brent na may tahimik na ngiti, hindi bakas ang galit sa kanyang mukha. Nagawa niyang makamit ang kanyang pakay, isang silweta ang lumitaw mula sa isang madilim na sulok at lumapit kay Brent. Ang isang kamay ni Zack Zimmer sa likod ng kanyang likuran, habang ang isa ay may hawak na isang baso ng pulang alak. Siya ay ngumisi ng matagumpay. Ginoo Silva, talagang matalino ka at mahusay na tao, sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita, ipinadala mo ang mga tanga na tumatakbo sa labas ng pintuan na parang ang kanilang buhay ay nakasalalay dito. Kabanata 499. Tumingin si Brent Silva kay Zack Zimmer at sumagot, paano ako hindi magiging matalino sa iyo? Pumasok ka lang sa Buckwood ng ilang araw, ngunit alam mo na kung paano mabuo at magamit ng maayos ang iyong mga koneksyon. Si Zack ay yumuko ng basta-basta at sinabi, hindi ako makapagpunasa ngayon, ngunit ang isang katulad ko ay nakakaalam kung gaano kalalim ang tubig ng Buckwood upang pumunta. Upang mabuhay, kailangan ng isang malakas na pag-back up. Gamit ang pagkakataong ito upang makakonekta sa isang pamilyang iginagalang bilang mga Silvas ay ang aking kasiyahan. Mula ngayon ay masayang gagawin ko Mr. Silva, kahit anong utos mo ay gagawin ko. Dinukot ni Brent Silva ang kanyang mga labi. Isa ka sa maaaring magbenta palabas ng iyong sariling pamilya nang hindi nag-iisip. Paanong pwede ba kitang mapagkatiwalaan? Iyon ang iyong mga malapit na kamag-anak. Ginoo Silva, kaming mga negosyante ay palaging kang hahabulin. Pinakita ni Zack kay Brent ang isang malademonyong ngiti. Ito ang aming totoong pagkatao. Siya pa rin, isang taong hindi kabilang at walang kinalaman sa akin ng pamilya Zimmer. Dagdag pa, matapos ang plano, makakakuha ka ng gusto mo, hindi ba? Anong klaseng tao ang ayaw ng dalawang magagandang anak na babae ng tiyuhin kong si Simon? Ngumiti si Brent at inilapag siya sa sofa. Tandaan, kung ang plano ay mangyari na mabigo, hindi ako kukuha ng anumang responsibilidad dito. Hindi ko aaminin na mayroon ito kahit anong gawin sa akin. Nakuha ko. Itinaas ni Zack ang kanyang ulo, puno ng tiwala. Ngayon, umalis ka na. Ang pansamantalang mansyon ng Zimmer ay nasa gitna na lugar ng klase. Karamihan sa mga tirahan doon ay komersyal na mga gusali ng pabahay. Ito ang uri ng lugar ng mga pangunahing pamilya nang hindi isipin ni Buckwood na pumasok. Tulad ng mga Zimmers ay nagsimula lamang sila upang simulan ang kanilang negosyo sa Buckwood, ang makatira dito ay mabuti ng sapat para sa mga tao ng kanilang katayuan. Ang upuan ni Senior Zimmer, ang kanyang mahalagang trono, ay dumating lang mula sa Niamey ngayon. Nang hindi naghihintay ng tulong ng sinuman, siya mismo ay inilipat ang upuan sa tuktok na lugar ng sala. Habang nakaupo siya at humarap sa mahabang hapag-kainan sa harap niya, naramdaman niya na bumalik siya sa Niamey. Sa sandaling ang Zimmers ay lumakad sa Buckwood, nagbago ang lahat. Malalim ang tubig ng Buckwood at Taxil, higit pa kaysa sa dati niyang ipinagpapalit para sa
kailangang gawin ng mga Zimmers para lamang mabuhay. Sinimulan ni Senior Zimmer na pagnilayan ang pagkakaroon niyang subukan ang pamilya na magtrabaho sa ibang mga larangan, bilang karagdagan sa pakikipagtulungan ng proyekto sa Silvas. Siyempre, kailangan din nilang maantala ang proseso ng paglilipat ng kanilang mga pag-aari sa Niamey. Sa isang pangunahing sandali tulad nito, kailangan nilang makipagtulungan ng mabuti sa Sky Corporation upang tumaas sa tuktok. Ang paglilipat ng kanilang mga pag-aari dito ay magiging marami at mas madali at maginhawa para sa kanila sa malapit na hinaharap. Malalim si Senior Zimmer sa kanyang mga pag-iisip ng bigla, isang kulog na dagandong ang nag-aalab mula sa labas ng mansyon. Ano ang nangyayari? Siya ay sumimangot, pinilit sa kanyang mga iniisip. Ang isang gitnang uri ng lugar ay maaaring maging maingay sa mga oras na ito, ang dahilan kung bakit hindi dapat ang tulad niya ay nakatira sa lugar na ito. Isang Zimmer ang lumabas sa labas para sa isang mabilis na pagsilip at bumalik na may nagulat na ekspresyon. Sir, parang tulad ng ilang mayamang tagapagmana ay narito. Pinart niya ang kanyang Ferrari sa labas mismo ng ating pangunahing pasukan. Isang mayamang tagapagmana ng Buckwood. Ang galit ni Senior Zimmer ay nawala sa isang iglap. Pumunta ka at tingnan kung aling pamilya siya. Huwag maging bulalas at pukawin siya. Siguro bumibisita siya upang talakayin ang ilang negosyo. Opo, Ginoo. Bago nila natapos ang pagsasalita, higit pang mas maraming mga pag-ungol ng mga makina ng kotse ay maaaring marinig. Sa isang sulyap ng isang mata, isang Porsche, Maserati, Jaguar, Maybach, Lamborghini at lahat ng uri ng mga malalakas na kotse ay lumitaw sa labas ng mansyon ng Zimmer. Si Senior Zimmer at ang nalalabi sa kanyang pamilya ay ganap na nalito sa eksena. Ang mga kabataang lalaki ay nagbihis ng mahal mula ulo hanggang paa at hamampas sa mga sasakyan. Mayroong higit sa 10 sila. Ito ay hindi mapigilan ni Senior Zimmer, ang kanyang pag-iingat ngayon ay isang malaking nangyayari. Paano kung ang mga taong ito ay dumating dito upang makisama-kasama ang Zimmers, mula noong ang Sky Corporation ay nagpasya na mamuhunan sa kanila? Sa pag-iisip na iyon, nilinis ni Senior Zimmer ang kanyang lalamunan at sinabi, itanong sa kanila ng malinaw kung bakit sila nandito para sa. Kaming Zimmers ay hindi lamang naaliw sa sinuman. Itinuwid niya ang kanyang likuran, na inilalagay ang isang nagpapataw na figure. Kabanata 500. Sa utos ni Senior Zimmer, isa sa mga Zimmers ang tumayo ng buong kapurihan at hinarang ang mga mayamang tagapagmana at mumisi ng mayabang. Mga Ginoo, ito ay isang pribadong pag-aari, hindi kayo maaaring lumabag dito. Mga Zimmers, tulad ng ang Zimmers mula sa Niamey. Ang isang mayaman na tagapagmana ay nagsalita ng malamig. Ang Zimmer na ito ay hindi nakakaramdam ng anumang mali at patuloy na ngumingisi. Tama iyan. Kami ang mga Zimmers mula sa Niamey, at nasa ilalim kami ng Sky Corporation. Kung nais mong matugunan ang aming CEO, kailangan mong gumawa ng isang reserbasyon muna. Ngayon hindi ko iniisip. Sampal. Bago pa niya wakasan ang kanyang pangungusap, ang mayamang tagapagmana ay sinampal siya ng husto sa buong mukha. Siya ay lubos na nababaliw. Ang mayamang tagapagmana ay nagpatuloy, ano ang isang pamilya? Hindi gaanong mahalaga ang mga tagalabas tulad ng mga taong nang ahas na tawagin ang iyong sarili ng isang bagong mayamang pamilya sa Buckwood sa harap namin. Ang kanyang mga kasama na nakatayo sa likuran niya hinayaan ang mapanunuyan ng mga pagngisi. Sa kabila ng katotohanan na nahaharap sila ngayon sa pagkalugi, pero sa nakaraan ay kinatakutan sila ng marami. Halata na nagpunta sila rito upang gumawa ng problema at sirain ang pangalan ng Zimmer. Si Senior Zimmer ay isang taong nang-aapi sa mahina at takot laban sa malakas. Nakikita kung paanong mabangis ang mga mayamang tagapagmana na ito, agad niyang naramdaman ang tulad ng pagkahulog. Pinilit niya ang isang ngiti at sinabi, ang aking mga tao ay hindi pa pamilyar sa mga patakaran dito, mula kami sa Niamey at dumating lang ang pamilya dito. Hindi namin kilala ang mga VIP ng Buckwood, ano ang aming pagkakamali. Mangyaring, pumasok kayo sa loob. Pagkatapos ay lumakad si Senior Zimmer sa sala.
Ang iba pang mga Zimmers ay tumingin sa bawat isa, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang paghusga mula sa hitsura at paraan ng mga estranghero na ito ang mga bihis, ay wala sa kanila ang parang ordinaryong mga tao. Bukod dito, malinaw na ipinakita ang kanilang bastos na pag-uugali nang nandito sila upang pukawin ang problema. Gayunpaman, ngayon na ang pamilya Zimmer ay nagkaroon ng suporta ng Sky Corporation, hindi sila umalis. Sa halip, ibinalik nila ang kanilang mga tingin kay Sr. Zimmer at naghintay para sa kanyang mga sasabihin. Umupo si Sr. Zimmer at tiningnan ang iba pa, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang mga mayayaman na tagapagmana lahat ay nakasuot ng itsura na nakangisi. Ang kanilang pinuno, ang mapotla na mukha ng binata, humakbang siya pasulong at ang kanyang mga labi ay may paghamak. Kaya, ikaw ang CEO ng Zimmers. Tama iyon. Mayroon kang kailangan mong sabihin sa akin. Kung may kaugnayan sa negosyo, masaya ang aming pamilya at maligaya sa pagdating nyo dito. Gayunpaman kakarating lang namin sa Buckwood, hindi pa namin alam ang karamihan sa mga patakaran dito. Mangyaring huwag isipin na kami kung may mangyari at gumawa ng isang walang kabuluhan na pagkakamali. Inihayag ni Sr. Zimmer na may marangal na hitsura. Pumayag ang Sky Corporation sa pagtaas ng kanilang pamumuhunan para sa Zimmers. Hindi ito magiging nakakagulat kung magdagdag sila ng ilang higit pang mga proyekto at mga takdang aralin din. Kung nais ng mga malalaking pamilya sa Buckwood na talakayin ang mga bagay na may kaugnayan sa pakikipagtulungan, kakailanganin niyang isipin ang tungkol sa kanilang mga panukala kahit na nangangahulugang mawala ang ilang kita. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos lamang na may taguyod ang isang matatag na batayan sa Buckwood ay maaaring mapalawak ng Zimmers ang kanilang negosyo sa malapit na hinaharap. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito, hindi posible para sa mga taong ito na gumawa ng anumang masamang bagay sa mga Zimmers. Tama, talakayin ang mga usapin sa negosyo. Ang mapotla na mukha na tao ay ngumisi. Ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Craig mula sa Long family. Galing siya sa pamilyang Lopez, at ang lalaking iyon ay mula sa mga Ryans. Ipinakilala ni Craig ang bawat isa sa mga batang tagapagmana na naruroon. Ang mga pamilyang ito ay orihinal na pangalawa ni Buckwood at mga third elite ng klase, ngunit tumayo sila sa isang antas na mas mataas kaysa sa Zimmers. Sa ilang araw na siya ay nasa Buckwood, nalaman ni Sr. Zimmer ang ilang mahahalagang pangunahing kaalaman tungkol sa lungsod at mga lipunang panlipunan. Nang marinig niya ang mga pangalan ng mga taong ito, lumaki siya. Anong kabutihan ang maaaring lumabas mula sa mga taong ito at ang pagpunta dito ng sabay-sabay? Ngumisi si Craig Long at idinagdag, oo. Ang aming pamilya lahat ng mga negosyo ay nasa ilalim ng Sky Corporation. Ngumiti si Sr. Zimmer dito. Kaya tayo ay pamilya. Bang! Sinampal ni Craig ang isang teacup at nahulog sa lupa, at tiningnan ng masama si Sr. Zimmer. Nais ng mga pamilya na kasama ko. Sa palagay mo mayroon kang isang sinasabi dito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay.